Alam niyo po, unang-una na madalas maramdaman ng isang anak na gustong-gusto niyang magbigay sa kanyang magulang pero hindi niya magawa. By the way, sino po rito sa mga anak? Gustong-gusto naman niya talagang bigyan yung kanyang mga magulang. Gustong-gusto niya pinagpapala, gustong-gusto niya sinasamaan, binibigyan ng panahon, binibigyan ng pagpapala, binibigyan ng oras para makasama. Alam niyo po, kapag hindi nagagawa ng isang anak yung ganong bagay, meron siyang gustong-gustong gawin para sa kanyang magulang pero hindi niya magawa, unang-unang nararamdaman niya, nasasaktan siya para sa magulang. Totoo po ba yan? May mga anak nasasaktan kapag may mga bagay na gustong gawin para sa magulang pero hindi niya magawa. Sino po rito? Nasasaktan siya kapag gusto niya pakainin ng masarap yung magulang niya pero hindi niya mapakain. At sino po rito? Aminado, sobrang sakit sa isang anak na gustong-gusto mong tulungan ng magulang mo pero hindi mo magawa. At totoo po ba sobrang sakit sa isang anak na gustong-gusto mong pagpahinga-hina sa paghahanap buhay ang magulang mo pero hindi mo magawa? Alam niyo po, there are times ng buhay natin, gusto na natin bilang anak, gusto na natin pagpahingahin yung magulang natin pero hindi pa natin magawa. Kasi nga ito ang totoo Alam niyo po, marami namang talagang magulang, hindi naman sinasabi na pagod na sila sa paghahanap buhay May mga magulang, wala talagang choice, kahit pagod na, tutuloy pa rin sa paghahanap buhay. Totoo po ba yan? At may mga anak na gustong tulungan, gustong pahintuin sa paghahanap buhay ang kanilang magulang, pero hindi nila magawa. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, hindi lahat ng season nasa anak para makatulong sa magulang. Totoo po ba yan? Tanggapin na natin yung reality. Hindi lahat ng season nasa sayo bilang anak para makatulong ka sa iyong magulang. Sa lahat po ng mga anak. Totoo ba? Hindi naman talaga lahat ng season o panahon matutulungan mo magulang mo Totoo po ba yan? Sa lahat ng mga anak, totoo ba? Mahirap nang tumulong sa magulang, lalo na pag may sarili ka ng pamilya. Tanggapin nyo na yung reality ng buhay na hindi lahat ng panahon matutulungan mo magulang mo. Lalo na pag may sarili ka ng pamilya. At sa lahat po ng mga anak, again, darating yung point sa ayaw at sa gusto mo, mag-iiba na ang priority mo sa buhay. Yung priority mo nung ikaw ay single, mag-iiba yon pagka ikaw ay may asawa na. Tiyak na mag-iiba yon. Kasi nga, ito yung reality Baka nga, mas madalas pa na ang magulang ang magbigay pag nagkaasawa na yung anak. Totoo po ba nangyayari ito? Sometimes, kung kailan nagkaasawa ang mga anak, saka pa dumalas ang pagbibigay ng magulang. Alam niyo po, gaya po nung aking nabanggit sa lahat ng mga anak, time will come, darating talaga yung point na gustuhin mo man, hindi mo na talaga kaya. Kaya nga doon sa season na kaya mong tumulong sa magulang mo, doon mo ibuhos ang tulong. Kasi pagdating ng season, may pamilya ka na, may sarili ka ng anak, may asawa ka na, mag-iiba na ang focus ng buhay mo. Mag-iiba na ang priority ng buhay mo. Hindi pwedeng kakalimutan mo yung pamilya mo para doon sa mga magulang mo kasi hindi naman yon aakma doon sa prinsipyo ng Panginoon. Kapag may pamilya na tayo, whether we like it or not, mag-iiba ang priority mo bilang anak. Ibang-iba na sa pagiging single kaysa doon sa may asawa ka na. Kaya nga again, doon sa season na kaya mo pang tumulong sa iyong magulang, doon mo gawin para hindi puro sakit lang ng kalooban ang maiiwan sa iyo. Kasi nga masakit yung gusto mong tumulong pero hindi mo na magawa. Kaya nga doon sa season na nasa posisyon ka pa para makatulong, doon mo gawin para pagdating lang point na wala ka na sa posisyon para makatulong sa magulang mo, at least may babalikan ka na magandang alaala na natulungan mo magulang mo nung ikaw ay wala pang pamilya. Nung ikaw ay nasa posisyon pa para tumulong. Ikalawa, hindi lahat ng season
pagtatanim ang gagawin ng anak. May season din na aanihin ng anak lahat ng tinulong sa magulang. Sino po naniniwala? Time will come, aanihin mo yung mga itinanim mo para sa iyong magulang. Naniniwala po kayo doon sa mga anak? Isang araw, lahat ng tinanim mo para sa magulang mo, aanihin mo. Hindi lahat ng season, puro pagtulong ang gagawin mo para sa magulang mo. Isang araw, lahat ng mabuting itinanim mo para sa magulang mo, aanihin mo. Isang araw, higit sa mga naitulong mo sa magulang mo, aanihin mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Kung dumating ka man dun sa point na parang napagod ka ng tumulong, tandaan mo, walang masasayang sa lahat ng ginawa mo para sa magulang mo. Kung dumating ka man doon sa point na parang napagod ka ng tumulong, tandaan mo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos dahil tumulong ka sa magulang mo. At kung dumating ka man doon sa point na parang napagod ka na tumulong, may Diyos naman na laging handang tumulong o tulungan ka para makatulong ka, lalo na para sa magulang mo. Ikalawa, na pwedeng maramdaman ng isang anak na nabibigong makatulong sa magulang kahit gustong-gusto niya, nakukonsensya para sa magulang. Totoo ba yan? Sa mga anak na naririto, sino rito nakaramdam nakaramdam ka na parang nagigilty ka kasi nga hindi ka nakatulong, pero alam mo na kailangan ng magulang mo ng tulong. Alam niyo po, maraming anak hindi maiwasang makaramdam ng guilt pag may mga pagkakataon na gustong-gusto niyang makatulong sa magulang pero hindi niya magawa. Alam niyo po, minsan hindi mo maiwasang makaramdam ng bigat ng kalooban pag merong gustong-gusto kang gawin para sa magulang mo pero hindi mo magawa. At totoo mo ba minsan, hindi mo maiwasang makaramdam ng lungkot? Sino po rito na lungkot o nakaramdam ng lungkot nang meron siyang gustong gawin para sa magulang niya pero hindi niya magawa? By the way, sino rito sa mga anak? Marami pa siyang gustong gawin para sa kanyang magulang, lalo na sa mga single. Alam niyo po, again, may mga pagkakataon, ang bigat sa kalooban, may mga pagkakataon, lungkot tayo na hindi natin matulungan ang magulang na gustong-gusto nating tulungan. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, maraming anak mulat sa hirap ng mga magulang. Sino po rito na nakita naman nila yung mga hirap at sakripisyo ng magulang nila sa kanya? Nakita naman niya yung pagpupuyat, nakita naman niya yung pagtitipid sa sarili, nakita naman niya yung pagdideprive sa sarili ng kanyang magulang para lang sa kanyang anak. Alam niyo po, bilang anak, pagmulat ka sa hirap ng iyong mga magulang, lahat gugustuhin mong gawin para sa kanila eh. Totoo po ba yan? Pag anak ka, na mulat ka sa hirap ng mga magulang mo, lahat na lang gusto mong gawin para sa kanila eh. Alam niyo po, pag ang isang anak, mulat sa hirap ng kanyang mga magulang, lahat ng pwedeng pagkakitaan niya, gagawin niya para makatulong sa magulang eh. Totoo po ba yan? May mga anak na nagagawang mag-part-time habang nag-aaral kasi nga mulat sila sa hirap ng kanilang magulang at gusto nilang makatulong sa kanilang mga magulang. At may mga anak na pagmulat sa hirap ng kanilang magulang, lahat ng diskarte gagawin para makatulong lang sa magulang. Totoo ba yan? Kasi nga bilang mabuting anak, pag nakita mo naman ang pagpapakahirap nila sa iyo, hindi pwedeng hindi ka mangarap na isang araw maiahon mo sila sa hirap. Totoo mo ba yan? Pag mulat ka sa hirap ng mga magulang mo, hindi pwedeng hindi ka mangarap para sa magulang mo na isang araw iaahon mo sila sa kanilang kahirapan. At hindi pwedeng hindi ka mangarap na isang araw mabigyan mo sila ng kaginhawahan. At hindi pwedeng hindi ka mangarap na magbago ang buhay nila.